Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Ame for Japan, kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin yung January 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Tignan natin yung angel number mo. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, gawin yung guide, yung mga warnings na pwedeng lumabas dito. Nadidistract ako sa mga anak ko. Baka nakakita ka, uy! Same pa talaga siya, oh. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers, 1414, 1144, or related sa iyo yung mga number na 10, 11. Light up! High vibes, and you need pong mag-take it action. Starting over. Kasi si good fortune ay naghihintay sa iyo. 1331, 101, 1011, baka yan related sa iyo. And there's taking a chance and lesson learned. Lagi mo tatandaan na you need to start fresh. Kasi good karma is coming. With 888999. Yan. Di ba ang ganda ng message sa iyo? Para sa mga Libra. Move, swing, respect, family, constructive outlook, quality. Focus on your needs, desire, and hobbies. Everything is more accessible with the light attitude. You will be blessed with new opportunities, a new friend, or an additional to your family. Wow! Good vibes will speed up the process. You need to light up po. May iba sa inyo, maaring may mga, o makakilala kayo ng mga bagong kaibigan, may mga blessing na darating sa inyo, no? Mga bagong opportunities, at syempre, member of the family. Yan, makagkakaroon mga additional, mga mabubuntis, mga anak, kahit pet. Diba? Aso, pusa, ibon, kung ano man meron kayong mga pets yan, maaring magkakaroon ng mga ganon. Uy, ganda oh. O diba, pero tayo, caterpillar, transformation talaga is coming sa'yo. Congrats. Or you need, no? Things will not always be this way. A change is coming. Siyempre, dito rin si Candle kasi you will be showed the way. Bibigyan ka talaga niya ng sign, enlightenment also, and also the sign. Baka nakikita kayo ng mga repeating numbers. Number 1 is a beginning. The 4 is yourself, no? And focus to a future. 1 and 4 is 5 is a changes. 5 is a changes. 5 plus 5 is the completion. Kaya this is a time to start a new beginning in life and try to make it balance. No? Ang sinasabi dito, try to give an effort and hard work sa mga bagay na gusto mo ma-develop, sa mga bagay na sitwasyon na gusto mo mag-success. Mag-focus ka lang. Kailangan you have a high vibes and tatandaan mo palagi, mag-action ka. This is a time to take it action and start fresh. Start a new beginning in life. And may mga sign ha, mag-focus kayo sa sign. Arrogant, boastful person, you should not cross. Ingat ka na lang, medyo magtimpi ka na lang, kasi maraming ganitong blockade sa inyo mga Libra. Mag-ingat ka dahil may mga tao na hindi ka talaga gusto or hindi ka magugustuhan, magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, puputak ng puputak, ganyan. Baka iba sa inyo may mga manok kayo. Yan, mga mayayabang, hambog, arugante, mahangin, kung sino man yan. Sana, syempre, hindi ikaw to. I hope, no? Hope hindi ikaw yan. Iwas ka na lang. Career. When it comes to your career, sabi nga dito is meron siya ibibigay sa'yo na mga bagong opportunities, no, na it will grow or you need to take it action. Pero light up, ibig sabihin magla-light up talaga siya. So, nakita ko siya dito. May mga bagay ka rin na gagawin. This 1 to 15, siguro may mga kailangan mo ipasa, isulat, pirmahan, ganyan, papers, documents, or may mga contract, parang ganon.
kung saang aspeto ng buhay mo yan. And maaaring nandun din yung career is there's a growth situation, ano, when it comes to your career. Basta you need to focus lang din, ano, sa iba sa inyo. Huwag ka magpapadistract ko dito. Tsaka kung titingnan ko tong dalawang to, huwag kang mahahatak na nakaraan. Kasi itong tao, kung sino man ito, nakaraan man to, o yung mga parating, no? Lalo na sa iba sa inyo is kasamahan nyo to sa trabaho. Yung iba naman sa inyo, kasi nandun yung bahay, ibig sabihin, either this is a relationship, or connected ito sa iyo. It comes to kapamilya, pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo is kasamahan to sa trabaho. Getting together with a friend. Magkakaroon ng mga union, ganyan, getting together. Sa iba dito, kasi handito si career, maaring this is a collaboration, dealing, or partnership. Sa iba naman sa inyo is maaring magkakaroon ng mga bonding, ganyan, pagkikita ng mga kasama sa trabaho, or kaibigan, or your family, or karelasyon, ano, sa iba sa inyo. But, nandito kasi si Rooster, tsaka si Dogs, ibig sabihin, mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo dahil may doble kara. No? Ibig sabihin, pag nakaharap sila sa'yo, okay at mabait sila. Maganda pakikitungo. Pero kapag nakatalikod na, kung ano-ano na ang sinasabi sa'yo. Nagchichismisan ka na. Ingat ka na lang. Huwag ka na lang magkwento ng mga private mo. No? Or pwede rin na hindi ka man nagkukwento pero mahilig lang talaga sila sa ano. Mas napapansin nila yung ibang tao than sa kanilang sarili. Uy, successful outcome to your problem. Yung successful outcome to your problem is nasaan? Nasa sayo. Kasi nasa sayo si Susi. Ibig sabihin, may mga mag-a-unlock sa buhay mo. Pwedeng sa relasyon, bibigyan ka ni universe ng sign. No? Kung ano mang sign yan, na kailangan mong makinig at kailangan mong imulat yung mga mata mo. Nasa sayo yung solusyon na yon. Kung gusto mong susian o ipadlock na lang o lalabas ka doon sa sitwasyon na yon, na ganito ang sitwasyon. No, kung sa trabaho man yan, nasa sayo din. Kung mag-iibang place, house, trabaho ka man, or any situation in life, nasa sayo. The answer is in yours. The fulfillment, your destiny, no? And the success is in yours kasi nasa sayo si Susi. When it comes to your career, pwedeng nahandito yung sitwasyon na magkakaroon ka ng mga new contract situation nga or paghaba or mga level up situation sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo ng mga new idea kung kayo is nasa social media, ganyan, TikTok, Reels, Facebook, YouTube, kung ano man yan, or projects ng mga iba dyan, ano. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Waiting for a news package or letter. Yung iba sa inyo is parang may mga hinihintay kayo na resulta or hinihintay kayo na kung may mga hinihintay kayo mga news or umorder ka man o may mga nagbigay man na sa'yo ng mga gift, baka hinihintay mo yung mga package na yun or you're waiting for a letter or communication ito, no, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, baka may makikipag-communicate sa'yo or naghihintay ka na communication with someone. New home, new attitude. Maaring iba sa inyo is may mga bagong susi talaga, no? Baka iba sa inyo maglilipat na kayo ng locker room, ng bahay, ganyan. Baka may mga bagong susi ako nakikita sa iyo o bagong office, kung ano man yan sa iba sa inyo. Handito rin yung paglilinis, ano? Ang sinasabi rin dito is kailangan mo na rin maglinis. Why? Kasi kailangan mo i-work it out ito. No? Kasi para gumaang yung energy mo at mag-success ka. Kumbaga, kung ano man yung kailangan mong walisin, alisin, itapon, gawin na. No? Kung saan aspeto ng buhay mo yan, things, tao. Kung ano man yan, bagay, sitwasyon, no? Give an effort and i-develop yung mga bagay-bagay na yan. Tingnan natin ang iyong energy. So, iba naman siya, siguro merong magbibigay siya ng susi or may kung ano man ang connected ni Susi sa'yo o yung iba sa inyo is, yun nga, work or career. Baka mag-change kayo ng career or kailangan or need, no? Halimbawa, need to change of career or thinking about change of career, ganyan. May mga paglipat or mga needs. Yan, yung mga needs nyo. Halimbawa, dati cooking ka. Ngayon magiging iba na.
magiging, ano bang mga nisang pwedeng, halimbawa, nagkaganito ka na, yung mga ganon. Diba, dati, iba yung nis mo, ngayon, nagtataro rhythm ka na. Yung mga ganon. Pero nasa iyo daw yung susi niyan. Energy ni Libra. Bakit ganito energy? Uy, the Fool. Ba, ito Okay, energy mo. Ang energy mo dito, is nakikita ko sa'yo dito, medyo nagkakaroon ka ng frustration. Andun siguro may mga bagay ka na nagiging emotional ka, sa nakita ko dito, may mga bagay ka na iniisip, ganyan, maari din na nagkakaroon ka na pag-isolate sa sarili mo, no? There's a sadness, isolation, and then also, may mga sitwasyon na parang naiinis or nanayayamot or nagagalit ka ata, yun ang energy na nakikita ko sa'yo. Parang handun ka sa point din na sa iba sa inyo na wala kang pakialam sa paligid mo. Parang nandun ka sa point na yun. Kung ano yung sabihin nila, ano yung ano nila, chismis nila, ano yung issue nila sa akin, or ano yung sabihin man nila, wala akong pakialam. Parang nandun ka sa full talaga. Talagang, I don't care. Nandun ka sa point na yun, ano. And maari din na nandun ka sa point na iba sa inyo, siguro, is may mga ile-let go na talaga kayo, or you're starting new in your life. Andun andun ka na sa point na magsisimula ka na talaga sa buhay mo. No, sa nakikita ko dito, maaaring may mga pag-uusapan related to bahay at lupa or territorial, ano, sa iba sa inyo. Yun, nandun ka na sa point na yun. Pero may sadness kasi, no? Siguro yung sadness, ganyan, yung feeling lost, or feeling mo siguro mga nakaraan, hindi naging maganda talaga. Yung mga dreams na hindi makamit-kamit, or yung mga dreams na nag-shattered sa iba sa inyo. Yun, ang nakita ko. And, babalik ka daw simula sa simula. Yun na nakikita ko sa yung energy. Magpuput effort ka sa mga bagay-bagay na gusto mong i-move forward this time. Gusto mong gawin or pukusan. Ganyan. May mga bagay ka na nauumpisahan o gusto umpisahan o umpisahang muli man yan. Malayo man o malapit, thinking about something, traveling or pag-alis, ang nakikita ko, may movement ako nakikita sa dito. And yung iba sa inyo, isang na talaga yung leap of faith, no, na umaasa ka na rin sa mabuting wakas ng bahagi ng buhay mo. Kung ano may mga bagay na yan, no? Pero andito na kasi siya, no, sa iba sa inyo. May mga idea ka na rin naiisip. Kumaga na, dito ka na rin sa sitwasyon na mo na you're starting a new journey in life. Maari din na may malalaman ka katotohanan. Teka lang, nais ko yung upuan ko. Tingnan natin ang parating. Ang dami niyong iniisip. Talaga nagkaroon dito na no, mga pagtatalo. Nandito talaga siya, no. Nagchichismisan ka rin, eh. Ano parating kay Libra? Ano po ang parating kay Libra? Wala, tabo o devil, oh. Luga. Sabi ko, ano kaya lumalakpas na yung devil? Ano ba yan, ate? Teka lang. Sumasabit kasi. Sorry, Libra, parating kay Libra, please show me. O, yan na. Ano ibig sabihin? Ay, balik. Sabi ko na nga, kaya ayaw niyang baliktad, eh. Baliktad yung ko. Baliktad yung baraha ko. Ay, ito. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ay dalawa ka relasyon mo o dalawa anak mo? Pero hindi na iba pati ito. Iba sa inyo, ha? Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is may mga outgoing situation. May mga ikaka-excite ka raw. Ang sakit ko. May mga excitement situation or makakaramdam ka ng excitement this time. May mga bagong plano ako nakikita sa iyo. May mga bagong venture, ganyan. Parang you're doing your passion
or handin ka siguro you jump to your passion, ganyan. May mga bagong plano at mga bagong layunin ka na maaring pupukusan mo na this time. Ang nakikita ko dito. Also, parating sa'yo is makaka-receive ka raw ng gift. Makaka-receive ka ng gift or blessing, malaki man o maliit yan, or pagmamahal, na manggaling ito sa taong mas bata sa'yo. Or ikaw ang magbibigay nito sa kanila, vice versa. No? Pwedeng isa o dalawa, yon ang parating sa'yo. And then sa iba naman sa inyo is, o kaya naman halimbawa meron kang in-order, diba? Tapos hinihintay mo yun, baka doon ka na-excite. And then also, sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng union or may mga union. Ako na nakikita dito sa inyo. Siguro iba sa inyo is related to a lovers. Ganyan. Okay. Ibig sabihin, may mga tao or may tao kang makikilala bago dito. Yung iba sa inyo, may makikilala daw kayong bagong tao sa buhay niyo. Pwedeng iba dito sa lovers or pwedeng bumalik yung dating lovers. At naku, wag naman sa. Pwede tingnan natin yung lovers mo mamaya. Yun ang nakikita ko. O sa parating sa'yo ay merong tao na hihingi, may iba sa inyo, may ano talaga, no, travel. May tao na hihingi sa'yo ng tulong or kakausapin ka niya. Kasi meron, ganun din yun naman. Tulong din. Kasi parang meron siyang pinagdadaanan na lungkot or problema or frustrations in life. Yun ang nakikita ko. Kukonek siya sa'yo. Pwede ito is nasa ibang bansa, nasa probinsya, kalapit baryo, or maybe ikaw, no, kukonek ka sa taong sa sinabi ko, i-reverse mo na lang, i-vice versa mo na lang. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. May tao na gustong mag-apology sa'yo, no? Dito. Or maybe ikaw ito. Anong dapat iwasan ni Libra? Okay. The Sun. Ay, Devil, oh. May tao dito na na pinagchichismisan ka. May mga taong may dark thoughts sa'yo. Matagal mo na itong kilala. Behind your back, binabackstab ka nitong mga ito. Kumbaga, tulad ng sabi ko, di ba, ito. Lumabas talaga siya. Night shift ka. Mga bait-baitan effect. Tulo ko. Merong isang, teka lang to ha, meron ka ikakagulat or ikakabigla or ikakashock. Kumbaga, expect the unexpected situation sa buhay mo. Ang nakikita ko dito, ano yun? Sa iba dito, mangyayari to by the August or by the half of the year. Sa iba dito is weeks. 8 weeks or 6 weeks or days man yan. Yun na nakato. Pero hindi ko ano yun ate, blessing to. Yan, magkakaroon ng malaking blessing or may mga blessing situation or changes. Pero ang hindi ko lang maintindihan, ang daming tao. Kasi, ibig sabihin, may kalamidad na mangyayari. May either there's a revelation, merong kalamidad, merong magko-collapse or collapsing, parang ganun, or may mga disaster. Yun ang nakikita ko dito ha. Kasi marami siyang tao tapos sabi dito, kaba, takot.
Tapos, maging patient lang kasi may struggle. Sabing ganun. Sana wala, magdasal na lang kayo. No? Magdasal kayo. Either ito is 6, 8 mangyayari o half days, weeks, or months man yan ha. Yun na nakita ko eh. May mangyayari. Yun ang sabi. Kasi may pagtutulungan. May jungling situation. Okay, dito tayo sa iwasan. Basta mag-ingat kayo. So, dapat mong iwasan. Iwasan mo na, syempre, yung lack of clarity ka sa mga bagay-bagay. Kumbaga, yung hindi mo gamitin yung iyong intuition or yung iyong wisdom, ang sinasabi dito, kailangan mo daw makita ng maigi kung sino yung totoo at sino yung mga hindi. At ano yung totoo at hindi. No? At ano yung tama at hindi. No? Ang sinasabi dito. And then, iwasan mo rin yung magkaroon ka ng self-doubt. Ganyan. Yung magkaroon ka ng false impression, mapanghinaan kang loob, or basta lakasan mo lang yung loob mo. Iwasan mo na makontrol ka ng sitwasyon or someone's want to control you, ganyan. Yung mga taong abusado or maybe ikaw ito ha, iwasan mo yon, i-vice versa mo na lang. Yung mga pang-aabuso, ganyan, mga abuso, yung mga taong masungit, yung mga taong dishonest, umiwas ka, and ikaw din, wag ka rin ganun. And yung mga controlling, manipulative, yan, iwas ka. Kung may mga tao na hindi marunong tumupad sa pangako, umiwas ka na lang din. Or syempre, sa'yo din, i-adapt mo din yun, no, na kapag mangangako ka, gawin mo, sorry ha. Hindi lang naman sa ibang tao, also sa sarili natin, no? Kung may makapangako tayo sa sarili natin, gawin natin, manindigan tayo. Be the king. Maging king ka, maging queen ka. No? Yun ang nakikita ko dito. And also, is kung may mga bagay na kailangan ng tapusin, i-let go, ikat na, ang sinasabi dito, no? And syempre, huwag ka daw mawawalan palagi ng pag-asa. Kaya nga dito rin si Wallace at si Susie, di ba? Parang binibigyan kanya ng sign kung saan aspeto ng buhay mo yan. At alam ko na alam mo kung saan yan. Hindi mo lang kayang, hindi mo lang din siguro kayang maalis or mag-clear mismo, no, sa iba sa inyo kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, umiwas ka sa mga tao na mapanglinglang, mandaraya, or ikaw din, ganun din. Huwag kang ganun. Mga taong masungit, mga taong chismoso, palagawa, or huwag ka nang sumausaw sa mga ganun. Mga taong judgmental, ikaw din, huwag ka maging judgmental, gumagawa ng mga kwentong hindi totoo, yan, mga masusungit, masakit magsalita, mga bully, yung umiwas ka. Or ikaw din, don't bully, mga ganyan. Ano mo rin, isama mo rin yung sarili mo, ha? Huwag kang mapanglinglang o mandaraya o mga taong gano'n, umiwas ka. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra, vision. Ay, balo. Alam mo dito, may tao na ginagawan ka ng, sabagay sinabi ko na naman dito, ginagawan ka ng chismis. Pinagchichismis ka as in. Yung as in masamang chismis. Ganyan. Ingat ka na lang sa mga taong gano'n na. Tingnan natin. Ay, ano ba to? Love. Love ni Libra. Oh, okay. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, maring may nakakausap ka na rin no? Sa iba sa inyo. Maring iba sa inyo is kasamahan nyo to sa trabaho or kaibigan. Pero parang ayaw mo. Pero challenger ka rin no? Pero ang sabi dito kasi, kung may mga dumating man sa'yo, but you need to be aware, ang sabi dito. Tsaka wag ka daw magmadali. Be contented muna and be patient muna sa sarili mo. Kailangan mo daw muna ng disiplina. Yun.
Mag-focus ka lang daw muna sa sarili mo kasi in a divine timing, yung the right person talaga is ibibigay niya sa'yo. Kasi kapag this time is hindi niya pa yun maibibigay. Kasi pag pumasok ka sa isang relasyon this time, muling itong pwedeng lokohin ka, maging third party ka, or magkaroon din ng breakup. Yun ang sinasabi dito. Kaya be patient kasi in a divine timing ibibigay ko yung perfect person para sa'yo. Sa mga single to ha, kung may mga asawa na kayo, karma yun. Siyempre. No? And kung ikaw naman is separated, oo kasi, hindi ko actually, hindi siya ganun ka-love. No? Dumating na kasi yung point na meron siyang hinahanap na hindi niya makita sa'yo. Itong taon na to, vice versa tayo, maybe ikaw ito ha, naging makasarili at naging sakim itong tao na to. Oo, yes, nagkaroon ng pagsisinungaling. No? Kung titingnan ko nga dito is naging medyo hot and cold yung relationship na ito. Hindi lang din naman kasi ikaw ang kausap niya. No, may iba pa siyang kausap. They enjoying life or maybe this is you. There's a third party rin ako na nakikita dito. They feeling confident at saka independent itong tao na to. Very challenger kasi siya. Kasi meron pa siya mga bagay na hindi hiling. No, ayun ang nakikita ko sa kanya. Meron pa siyang gustong mangyari or may manifestation pa talaga siya sa nakikita ko dito. Naghahanap siya ng luck sa buhay niya. Naghahanap siya ng luck, pero bakit ganun? Kasi kung nanggaling na ito sa'yo, may pinanggalingan siya, may hiniwalayan uli siya. Yun ang nakita ko. Yun. Medyo bad. Bad din. Okay, kung kayo is in relationship, alam mo naman daw sa sarili mo kung ano yung totoo pagdating sa relasyon na 'to. Kumbaga nasa sa'yo na lang din yung desisyon na 'to 'no. Yun. Ate, mahal niya ba ako? Hindi. Mahal niya yung sarili niya. Oo, dito sa siguro, dati, siguro mahal ka niya dati, pero dito sa nakuha kong bara, sana hindi mo energy. Dito sa nakuha kong bara kasi hindi hindi ka niya mahal. No, hindi lang naman din ikaw yung kinakausap niya. Meron siyang, meron siyang pinaka-ideal person sa nakikita ko dito, no? Siguro, they enjoying life kasi nandito siya. Kasi ang tingin niya lang sa'yo, a person na makakatuang niya when it comes to a happiness. Ganyan. Kumbaga, hindi siya totally love. It's more than of a person who can lean on, na tao na makapagbigay ng suporta or makakaintindi sa akin. Like a friend, ganyan. Like a partnership. Like, hindi siya as a lover. Hindi ganon. Yung nahandito sa akin, ha? Sana hindi mo ito Kaya nahandito na yung si judgment. At saka handito si justice. No? Kaya ang sinasabi dito is, kailangan mo rin din itanong sa sarili mo, gusto mo ba talaga siya? Well, kung gusto mo siya, nasa sa'yo na yon. No? It's your choice. Kumbaga, if you want to stay, stay. Pero dito sa nakita ko dito, hindi siya totally as a lover. Kasi may iba pa, baka naman ikaw to, no? Yan, may iba kasi eh. Baka hindi lang ikaw. Dito sa nakita ko, hindi lang ikaw yung kausap niya. Either dalawa kayo or tatlo kayo. Or pangatlo ka. Ganyan. Ano yun? Option in life. Hindi ka naman option, you are worthy. Kung matagal naman na kayo din, kung matagal na kayo nitong tao na to, alam mo naman sa sarili mo daw, na kung wala talagang third party, alam mo daw sa sarili mo, na kung ano yung totoo pagdating sa inyong dalawa. Yun. Nandun kasi yung point na hindi niya maibibigay or ikaw hindi mo maibibigay yung totally relationship na gusto ng isang taong sa pagdating sa relasyon. Yun. Tsaka alam mo naman daw yun. Baka same sex kayo o kaya may sabit ang isa, pwedeng ganun. Tingnan natin, here money. Kung ano man yan.
baka magkaroon kayo ng mga disappointment, ganyan. Maaring na-disappoint sa point na may mga katanungan, na may mga pag-iwas, paano pwedeng maganap o mangyari sa inyong dalawa. Andun naman din yung isa na palagi din siguro sorry o pinaparamdam niya talaga yung sorry niya pagdating sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Pwedeng minsan siguro na may nalalaman ka sa kanyang katotohanan. Money. Uy, lover, so. Okay, pagdating sa money mo, magkakaroon ng pagbabago pagdating sa money mo. Within, siguro, 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na or mangyayari pa lang. No? Or maybe sa iba dito is 3 days, 3 weeks, 3 months. Or by March, ganyan. Yan, magkakaroon ng pagbabago. Maybe there's a blessing na marireceive mo. Trabaho or pera to, yun. Pwede din na may magbibigay sa'yo ng blessing. Taong malalapit sa'yo. Pwedeng lovers or someone who's connected sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo, Pwede na iba sa inyo is nandun yung sitwasyon na, syempre kapag night shift ka kasi, mas malaki yung kita, di ba? Maaring dahil doon, mas masaangat yung ano mo, yung kaperahan mo, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko. Or maybe the past 2025 is naging suit tutuloy. Naging night shift ka talaga, and then you will receive it, with the 3 weeks, ganyan. Yan nasabi dito. Or 3 days, 3 weeks something, or months sa iba. Ang ako nakikita dito. Sa iba sa inyo is, maaring may makikipag-usap sa'yo na connected ang pera or involved ang pera. Yun na nakikita ko dito. Iba sa inyo may mga pinag-aawayan kayo? Pwede may mga nag-aaway o hindi nagkakasundo ng mga kasamahan sa trabaho, kapatid, or yun nga. Iba dito is may financial problem or nandito yung sitwasyon na may pinag-aawayan related to a money or territorial. Sa iba. May territorial kasi sinasabi siya. Yun ang nakikita ko dito. Ingat kayo, no? Hindi ba sumasakit ulo nyo, paa nyo minsan? Advice. Libra. Ganun. Ibilisan nyo na lang, sa taas may setting naman dyan. Baka nababaga lang kayo sa akin. Okay. Ari ko. Uy, may recognition ka. May pagkakakilanlan, recognition, pagtutulungan, mga bagong good news, no? May kakagulat, ikakasya ka. May kasalan? May kasal? May ikakasal? Or pupunta ka sa kasal? Or maybe may mga pag-uusapan related to a kasal or wedding man yan. Ganon din yun. In English lang ni ate. Yun ang nakikita ko dito. Or kung pag-uusapan man yan. Pero may devil no? Bakit pa palaging nilalabas ang ni devil? Palugang to. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, sabi dito is protektahan at depensahan mo yung sarili mo as long as alam mong tama ka. No? Ang sinasabi dito, kailangan mo na talaga nakalimutan ang nakaraan. Mas more kang maging matured, don't be stagnant. Kung may mga hindi na close na in the past, this is a time to close. I-close mo na yun, i-let go mo na yun. I-cut mo na yun, ang sinasabi dito. Mag-focus ka ngayon this time sa sarili mo. Yun ang sinasabi, this is a time to plant a seed again when it comes to yourself. This is a time na magkaroon, na mas more ka mag-invest sa sarili mo, ganyan, than to others, and then also, try to analyze, try to progress, or magkaroon ka ng mga bagong strategy this time, ang sinasabi din dito. And then also is, huwag kang mapawawala ng pag-asa rin. Kumbaga mag-trust ka daw sa intuition mo dito. Kumbaga handun din yung sitwasyon na huwag kang mawawala into your focus. No? Huwag kang magpapa-stuck sa sitwasyon mo.
And then also, masabaan mo pa daw ang iyong pasensya. Yun. Iba sa inyo, busy, ano? May nag-move on. May nag-move. Ako nakikita dito. May 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 umiinom. Parang may umiinom. May umiinom sa inyo ng alak. Alam mo talagang may tao talaga na ano. Masama ang pakay sa'yo. As in. Mag-ingat ka ha, kasi someone's spying. Pwede rin na kapag may nakilala kayo ba internet, mag-ingat kayo. Baka devil ang makakausap nyo. Diba? Ingat kayo. Arigato namaste, God bless.